may sikreto tungkol sa mga babae na kapag nalaman mo, hindi mo na kailangang magtanong ng, crush din kaya niya ako? Dahil ang totoo, kapag gusto ka ng isang babae, may mga bagay siyang pilit tinatago, pero ang katawan niya mismo ang nagtataksil sa kanya. At ang mas nakakagulat, 90% ng mga lalaki, nakikita ang mga sign na ito araw-araw pero hindi nila naiintindihan. Kaya minsan, ang babaeng may gusto na sa'yo, napupunta pa sa ibang lalaki. Sa video na ito, matututunan mo ang mga psychological signals na ayon sa mga pag-aaral sa human behavior, hindi kayang kontrolin ng attraction. At kapag naintindihan mo ito, hindi ka na muling manghuhula kung gusto ka ba niya o hindi. Bago tayo magsimula, kung hindi ka nakasubscribe sa channel na ito, malamang hindi na tayo muling magkikita. Pero kung subscriber na kita, congratulations. Araw-araw kang natututo ng tunay na psychology. Ang unang masakit na katotohanan, may isang katotohanan tungkol sa attraction na masakit tanggapin para sa maraming lalaki. At dito iyon, hindi lahat ng babaeng gusto ka, ipaparamdam na gusto ka niya. Ulitin natin, hindi dahil tahimik siya, ibig sabihin wala siyang nararamdaman. At hindi rin dahil sweet siya, ibig sabihin gusto ka na niya. Diyan nagkakamali ang karamihan. Maraming lalaki ang naniniwala na kapag may gusto ang babae, dapat obvious, dapat laging nagchat-chat, dapat laging naghahanap ng topic, dapat laging available. Pero sa totoong mundo, ang attraction ng babae ay hindi kadalasang maingay, kundi strategic. Bakit? Dahil natural sa babae ang protektahan ang sarili niyang emotions. Ayaw niyang magmukhang desperate. Ayaw niyang magmukhang madaling makuha. At higit sa lahat, ayaw niyang malaman mo agad na may power ka sa nararamdaman niya. Ito ang tinatawag ng psychology na emotional concealment. Kapag may taong malalim ang nararamdaman, madalas mas lalo niya itong tinatago. At dito pumapasok ang sinabi ni Arthur Schopenhauer. People reveal their true character and what they cannot control. At alam mo kung ano ang pinakamahirap kontrolin ng tao, ang subconscious behavior. Pwede niyang kontrolin ang messages niya. Pwede niyang kontrolin ang words niya. Pwede niyang sabihin na wala lang yan. Pero may isang bagay na halos imposible niyang kontrolin. Ang reaksyon ng katawan niya kapag nandyan ang taong gusto niya. Dito nagsisimula ang tunay na pagbabasa ng attraction. Pansinin mo, kapag papalapit ka, bigla niyang inaayos ang buhok niya. Ina-straight niya ang posture niya. Ina-adjust niya ang damit niya. Minsan chinecheck pa niya ang reflection sa cellphone screen. O biglang nagiging conscious sa itsura niya. Para sa ibang tao, maliit na bagay lang ito. Pero sa behavioral psychology, hindi ito aksidente. Tinatawag itong preening behavior, isang natural at unconscious response ng tao kapag gusto niyang maging attractive sa isang particular na tao. At ang mas nakakagulat, hindi ito ginagawa ng babae para sa lahat. Ginagawa niya ito kapag may isang presensya na biglang nagpapabilis ng tibok ng puso niya. Tanungin mo ang sarili mo. Kapag wala ka, normal lang ba siya? Pero kapag dumating ka, biglang may pagbabago sa kilos niya. Mas tahimik, mas conscious, mas maporma, mas aware sa bawat galaw. Kung posibleng hindi ikaw ang unang nakapansin, kundi ang katawan niya ang unang umamin. At ito ang masakit na katotohanan na dapat maintindihan ng bawat lalaki. Hindi mo kailangang marinig ang I like you para malaman na may nararamdaman siya. Minsan, bago pa magsalita ang bibig, nauna nang umamin ang kilos. At kapag natutunan mong basahin ang mga signal na ito, maiintindihan mo kung bakit may mga babaeng akala mo walang pakialam. Pero sa totoo lang, tahimik lang silang lumalaban sa nararamdaman nila. At ito, simula pa lang. Ang mata hindi marunong magsinungaling. Kung may isang parte ng katawan na kayang ilihim ng tao ang emosyon niya, maaari itong nangiti, maaari itong boses, maaari itong mga salitang lumalabas sa bibig niya. Pero may isang bagay na kahit gaano ka kagaling magpanggap, mahirap itong lokohin. At yun ay ang mata. May dahilan kung bakit sa loob ng libo-libong taon, tinawag ng mga pilosopo at psychologist ang mata bilang salamin ng tunay na intensyon. Dahil bago pa magsalita ang tao, bago pa siya magdesisyon kung aamin ba siya o hindi, ang subconscious niya, madalas nauunang magsalita sa pamamagitan ng tingin. At dito pumapasok ang isang malalim na obserbasyon ni Carl Jung. What is hidden in the soul often appears in the eyes. Pag-isipan mo iyon, maraming tao ang kayang itago ang feelings, kayang magpanggap na walang pakialam, kayang magkunwaring normal. Pero kapag may taong espesyal sa harap nila,
nag-iiba ang tingin. At kung gusto mong malaman kung crush ka ng isang babae, may 3 bagay kang dapat bantayan. Una, ang mga tinging hindi mo dapat nahuhuli. Ito ang pinakaunang signal. Minsan nasa iisang lugar kayo, busy ka sa kausap mo, o nakatingin ka sa ibang direction. At hindi mo alam, matagal ka na pala niyang pinagmamasdan. Hindi isang beses, hindi aksidente, paulit-ulit. At ang mas nakakagulat, kapag nahuli mo siyang nakatingin, bigla siyang iiwas. Biglang titingin sa cellphone, biglang may ngingiti, o minsan, magpapanggap na may ibang tinitingnan. Bakit? Dahil ang attraction, laging gustong tumingin. Pero ang ego, ayaw mahuli. At ito ang masakit na katotohanan. Minsan, habang iniisip mong hindi ka niya napapansin, ikaw pala ang madalas niyang hinahanap sa paligid. Pangalawa, ang eye contact na mas matagal kaysa normal. Normal lang tumingin ang tao kapag nakikipag-usap. 2, 3 segundo, tapos iwas. Natural yun, pero kapag may attraction, nagbabago ang pattern. Napapansin mong kapag magkausap kayo, parang may kakaiba sa tingin niya. Mas steady, mas focused, mas may lalim. Parang may gustong sabihin, pero walang lumalabas na salita. At minsan, kapag ikaw ang unang umiwas, siya pa rin ang nakatingin. Bakit? Dahil kapag interesado ang isang tao, automatic na gusto ng utak niyang manatili sa bagay o sa taong nagbibigay sa kanya ng emotional stimulation. At hindi ito opinion lang. Sa psychology, tinatawag itong visual fixation. Kapag gusto mo ang isang tao, mas mahirap alisin ang tingin. Hindi dahil pinipilit mo, kundi dahil ang isip mo mismo gustong manatili. Pangatlo, ang micro-expression na halos walang nakakakita. Ito ang pinakamahirap mapansin. Pero kapag natutunan mo, hindi ka na muling maloloko. Pansinin mo ang mukha niya kapag bigla kang dumating. Sa unang segundo, nag-iiba ba expression niya? Biglang lumiliwanag ang mata? Biglang tumataas ng bahagya ang kilay? Biglang may maliit na ngiti na mabilis ding nawawala? Iyan ang tinatawag na micro-expression. Mga reaksyong tumatagal lang ng ilang fraction of a second. Pero halos imposibleng kontrolin. At ito ang dahilan kung bakit, kahit sabihin niyang, wala lang. Kahit magpanggap siyang hindi ka importante, minsan isang segundo ng mata niya, mas honest pa kaysa isang oras niyang salita. At narito ang mas malalim na katotohanan. Kapag gusto ka ng babae, hindi laging siya ang lalapit. Hindi laging siya ang unang magchat-chat. Hindi laging siya ang magbibigay ng obvious na sign. Pero madalas, sa bawat pagpasok mo sa kwarto, may pares ng matang unang naghahanap sa'yo. At kung mapapansin mong kahit sa dami ng tao, ikaw pa rin ang paulit-ulit niyang tinitingnan. Baka ang tanong, hindi crush ba niya ako? Kundi, ilang beses ko nang hindi napansin na gusto niya pala ako. Kapag lagi siyang nagkataong nandyan, may isang pattern sa attraction na halos walang napapansin ng karamihan. At kapag naintindihan mo ito, may isip mo, sandali, coincidence pa ba talaga lahat ng to? Kasi ang totoo, sa mundo ng human behavior, napakadalang ng coincidence kapag may involved na emosyon. At ito ang masakit na katotohanan. Kapag gusto ka ng isang babae, hindi siya laging aamin. Hindi siya laging magiging obvious. Hindi siya laging magme-message ng miss kita. Hindi rin siya laging unang lalapit. Pero may isang bagay na halos hindi niya mapigilan. Ang mapalapit sa taong gusto niya. At dito pumapasok ang isang brutal na obserbasyon ni Niccolò Machiavelli. People move toward what secretly controls their thoughts. Pag-isipan mo iyon. Kung sino ang madalas laman ng isip mo, doon ka kusang napapalapit. Hindi dahil pinaplano mo, kundi dahil ang subconscious mind laging hinahanap ang bagay na nagbibigay ng emotional excitement. At ganito ito lumalabas sa totoong buhay. Bigla mo siyang nakikita sa lugar na madalas mong tambayan. Sa cafeteria, sa hallway, sa lobby, sa gym, sa coffee shop, kahit sa online games, kahit sa social media. At ang pinakakakaiba, parang lagi kayong nagkakataon. Sa una isipin mo, timing lang siguro. Sa pangalawa, ang liit naman ng mundo. Pero kapag pangatlo, pang-apat, pang-lima, tanungin mo ang sarili mo. Mundo ba ang maliit o may isang taong tahimik na lumalapit? Ang accidental presence na hindi talaga accident. Sa psychology, may tinatawag na proximity-seeking behavior. Ito ang natural tendency ng tao na mapalapit sa taong nagbibigay sa kanya ng emotional stimulation, comfort, excitement o attraction. At ang nakakagulat, kadalasan hindi nila namamalayan na ginagawa nila ito.
Kaya minsan makakarinig ka ng, "Oy, nandito ka rin pala? Ha? Ikaw din?" Grabe, coincidence ah. Pero sa loob-loob niya, posibleng alam niya kung anong oras ka usually dumarating. Posibleng alam niya kung saan ka madalas umupo. Posibleng kabisado niya ang routine mo, hindi dahil stalker siya, kundi dahil kapag interesado ang isang tao, nagiging observant siya nang hindi niya napapansin at iyan ang hindi maintindihan ng maraming lalaki. Akala nila, kapag may gusto ang babae, dapat diretsahan, dapat sweet, dapat clingy. Pero ang mature attraction, madalas tahimik, matalino, at strategic. Ang reason na hindi talaga reason, at ito ang susunod na sign. Bigla siyang may dahilan para kausapin ka. Uy, may itatanong lang sana ako. Pwede magpatulong? Alam mo ba kung saan mo nga ulit? Busy ka ba? Simple lang pakinggan. Normal lang. Pero kapag inisip mo ng mabuti, kaya ba niya talagang gawin mag-isa? Madalas, kaya niyang i-google. Kaya niyang magtanong sa iba. Kaya niyang hanapin mag-isa. Pero bakit ikaw? Bakit sa dami ng tao? Ikaw ang pinili niyang lapitan dahil minsan, ang tanong, hindi talaga tungkol sa tanong. Excuse lang yon para magkaroon ng connection. At yan ang isa sa pinaka-underrated signs ng attraction. Kapag gusto ka ng babae, hindi niya sasabihin agad. Gagawa siya ng dahilan para maging parte ka ng araw niya. Pati online, may pattern. At sa panahon ngayon, hindi lang sa personal mo ito mapapansin. Pati online, bigla siyang unang viewer ng story mo. Laging may reaction, laging nasa active kapag active ka. Biglang nagla-like ng old posts mo. Biglang may reply sa simpleng story. Kahit wala namang kailangang sabihin. Coincidence? Siguro isang beses. Pero kapag naging pattern, hindi na iyan aksidente. Sa psychology, tinatawag itong attention investment. Kapag may taong emotionally invested, naglalaan siya ng oras. Kahit hindi mo hinihingi, at tandaan mo ito. Ang oras, ang pinakamahalagang currency ng tao. At kapag may taong paulit-ulit itong ibinibigay sa'yo, kahit sa maliliit na paraan, may ibig sabihin niyon. At ito ang pinakamasakit na realization. Habang iniisip mong friendly lang siguro siya, posibleng ilang linggo o ilang buwan na sinusubukan ka na pala niyang mapalapit sa mundo niya. Kaya sa susunod na may babaeng, laging nagkakataong nandyan, laging may simpleng dahilan, laging may timing, laging may presence, huwag mo agad tawaging coincidence. Dahil minsan, ang taong hindi makapagsabi ng gusto kita, presence ang ginagamit niyang language. Inasar ka niya o pinapansin. May isang klase ng attraction na madalas maling naiintindihan ng karamihan ng lalaki dahil akala nila kapag gusto ka ng babae, dapat sweet, dapat malambing, dapat obvious, dapat laging mabait. Pero ang masakit na katotohanan, hindi lahat ng attraction mukhang affection. Minsan, mukha itong pang-aasar, mukha itong pangungulit, mukha itong pambubwisit, mukha itong pangiinis, at minsan, mukha pa itong pagiging masungit. At dito maraming lalaki ang nagkakamali. Dahil habang iniisip nilang parang trip niya akong asirin, ang hindi nila alam, baka iyon na ang paraan niya para mapansin mo siya. At dito pumapasok ang isang malalim na obserbasyon ni Sigmund Freud. Unexpressed emotions will find another way to be heard. Pag-isipan mo iyon. Kapag may emosyon ng isang tao, pero ayaw niya itong ipakita ng direkta, hahanap ito ng ibang paraan para lumabas. At isa sa pinaka-common na anyo nito ay teasing. Bakit ka niya inasar? Pansinin mo, bigla niyang pupunahin ang suot mo. Uy, bakit parang puyat ka? Grabe ang corny mo talaga. Wow, feeling pogy. May iba ka na namang ka-chat, no? Says your face. Mukhang biro lang. Mukhang simpleng kulitan lang. Pero kapag tiningnan mo ng mas malalim, bakit ikaw, sa dami ng tao, bakit pangalan mo ang madalas niyang banggitin? Bakit ikaw ang madalas niyang pagtripan? Bakit kapag may group, ikaw ang laging sentro ng atensyon niya? Dahil ang totoo, kapag may taong interesado sa'yo, natural niyang gustong makakuha ng reaction mula sa'yo. Kahit tawanan, kahit inis, kahit simpleng eye contact. Basta, mapansin mo lang siya. Sa psychology, tinatawag itong attention seeking through playful tension. Kapag attracted ang isang tao, minsan hindi niya kayang maging vulnerable. Kaya sa halip na maging sweet, ginagawa niyang laro ang connection. Ang babaeng nangaasar, madalas nag-o-observe din, at ito yung mas malalim. Kapag inaasar ka ng babae, hindi lang siya nagsasalita. Nag-o-observe din siya. Paano ka ngumiti? Paano ka mapikon?
Paano ka mag-react? Paano ka tumingin? Paano ka sumagot? Bawat biro niya may sinusukat. Bawat pang-aasar niya may binabasang emosyon. Bakit? Dahil ang attraction hindi lang tungkol sa pagiging malapit, tungkol din ito sa pag-intindi. At minsan, sa simpleng pang-aasar, sinusubukan niyang malaman. Confident ka ba? Madali ka bang mapikon? May sense of humor ka ba? Kaya mo bang sabayan ang energy niya? Sa madaling salita, habang akala mo inaasar ka lang, posible palang kinokolek niya ang impormasyon tungkol sa'yo. Kapag ikaw lang ang special target, ito ang pinaka-obvious na clue. Pansinin mo, friendly ba siya sa lahat? Oo, pero ikaw, iba ang treatment. Mas madalas kang asarin, mas madalas kang banggitin, mas madalas kang kulitin, mas madalas kang challenge-in. At minsan, kapag may ibang babaeng lumalapit sa'yo, bigla siyang may side comment. Wow, busy ka yata? May kausap ka na pala? Mukhang biro, pero minsan may halong selos na tinatago dahil ang taong may attraction ay mawalan ng attention kahit hindi pa niya inaamin. At minsan, ang selos nagpapanggap bilang humor, ang pinakadelikadong sign. Ito ang halos walang napapansin kapag inaasar ka niya at nakita niyang napangiti ka, napatawa ka, o napansin mo siya. Mapapansin mong mas lalo niya itong inuulit. Bakit? Dahil gumana. And sa psychology, ang behavior na may positive response, laging inuulit ng utak. Tinatawag itong reinforcement behavior. Kapag napansin niyang effective ang pang-asar para mapalapit sa'yo, automatic. Uulitin niya yon. Hindi minsan, kundi paulit-ulit. At ito ang masakit na katotohanang dapat maintindihan ng bawat lalaki. Hindi lahat ng babaeng nangasar may gusto sa'yo. Pero kapag palagi kanyang pinapansin, palagi kanyang kinukulit, palagi kanyang binabasa, at palagi siyang naghahanap ng reaction mula sa'yo, tanungin mo ang sarili mo. Trip ka lang ba niya? Oo. Ikaw ang dahilan kung bakit mas masaya ang araw niya dahil minsan, ang babaeng hindi kayang sabihing, gusto kita. Ang unang natututunan niyang sabihin ay, buwisit ka talaga. Ang pinakamalalim na sign. Sa lahat ng signals na napag-usapan natin, ang tingin, ang presence, ang pang-asar, ang body language, may isang sign na mas tahimik, may subtle, pero mas delikado. Dahil kapag nakita mo ito, mahirap na itong i-deny. At dito iyon, kapag naaalala niya ang mga bagay tungkol sa'yo, na kahit ikaw mismo, minsan nakakalimutan mo na. At dito nagsisimula ang pinakamalalim na anyo ng attraction. Dahil ang totoo, ang taong walang pakialam, hindi nag-i-invest ng memory. Hindi niya aalalahanin ang paborito mong pagkain. Hindi niya matatandaan ang pangalan ng alaga mo. Hindi niya maaalala ang birthday ng kapatid mo. Hindi niya mapapansin ang maliit mong pagbabago. Dahil simple lang ang psychology, hindi nagfo-focus ang isip sa bagay na hindi mahalaga. At dito pumapasok ang isang malalim na obserbasyon ni Carl Jung. Where attention goes, energy follows. Pag-isipan mo iyon, kung saan napupunta ang atensyon. Doon napupunta ang emosyon. Doon napupunta ang curiosity. Doon napupunta ang connection. At kapag may isang tao na tahimik na naglala ng mental space para maalala ka, hindi na yon simpleng interest. May lalim na yon. Ang mga detalyeng hindi dapat naalala. Pansinin mo, minsan sasabihin niya, hindi ka naman umiinom ng kape, di ba? Favorite mo yung kulay na yan. Hindi ka kumakain ng maanghang. Dati sabi mo gusto mong pumunta sa puyat ka na naman ganito mata mo kapag kulang ka sa tulog. At mapapaisip ka, wait, tanda niya yon? Ikaw, nabanggit mo lang yon minsan. Walang emphasis, walang importance. Minsan joke lang, minsan casual conversation lang. Pero siya, na-store niya. Bakit? Dahil kapag gusto ka ng isang tao, hindi lang siya nakikinig, nag-o-observe siya. At kapag may emotional connection, mas malakas mag-record ang utak. Sa psychology, tinatawag itong selective attention. Kapag may taong emotionally relevant, mas tumitindi ang focus, mas tumatagal ang retention, mas malalim ang memory encoding. Sa madaling salita, habang ikaw simpleng nagkukwento, may isang taong tahimik ka palang minememorize. Napapansin niya ang mga pagbabagong hindi nakikita ng iba. Ito ang susunod na level. Bigla niyang sasabihin, parang may problema ka. Hindi ka usual ngayon. Tahimik ka. Hindi ka tumatawa gaya dati. May iba sa energy mo. At mapapaisip ka, paano niya napansin?
Samantalang ang ibang tao, walang idea dahil ang taong may attraction. Hindi lang nakatingin sa mukha mo, pinag-aaralan niya ang patterns mo, ang boses mo, ang timing ng replies mo, ang expressions mo, ang confidence mo, ang silence mo. At kapag kabisado ka na ng isang tao, kahit maliit na pagbabago, napapansin niya agad, hindi dahil psychic siya, kundi dahil interesado siya. Naaalala niya ang mga sinabi mong akala mo wala lang. Ito ang pinakadelikado. Minsan makalipas ang ilang linggo o kahit ilang buwan, bigla niyang sasabihin, hindi ba exam mo ngayon? Kumusta yung interview mo? Nakauwi na ba mama mo? Hindi ba ito yung gusto mong bilhin? Oy, birthday ng best friend mo ngayon, di ba? At dun ka biglang matatahimik dahil may isip mo, naalala niya pa pala yun. At ang masakit, hindi mo man lang hiningi. Hindi mo pinaalala? Hindi mo inulit. Pero siya, tanda niya. At tandaan mo ito, sa mundong puno ng distractions, sa mundong lahat busy, sa mundong karamihan, naririnig ka lang. Pero hindi ka talaga pinapakinggan. Kapag may taong nakakaalala ng maliliit mong detalye, hindi iyan ordinaryong attention. Yan ay emotional investment. Ang tahimik na pag-aalaga. At minsan, hindi niya sasabihing, concern ako sa'yo. Hindi niya sasabihing, importante ka sa akin. Pero mapapansin mo, kumain ka na ba? Nakauwi ka na? Bakit hindi ka nag-reply? Pahinga ka rin. Ingat. Simple lang. Maliit lang. Pero tandaan mo, ang tunay na concern, hindi laging dramatic. Madalas, tahimik. Consistent. At totoo. At iyan ang hindi nakikita ng karamihan dahil akala nila attraction laging tungkol sa flirting, laging tungkol sa compliments, laging tungkol sa sweetness. Pero ang pinakamalalim na attraction, madalas nagsisimula sa pag-aalala at ito ang pinakamasakit na katotohanang dapat mong tandaan kapag may babaeng naalala ang mga detalye mo, napapansin ang mood mo, nararamdaman kapag may mali, at kabisado ang mga bagay na hindi mo man lang inuulit. Baka ang hinahanap mong confession, matagal nang nasa actions niya dahil minsan, ang babaeng hindi kayang sabihing, crush kita. Ang sinasabi ng kilos niya ay, pinapansin kita kahit hindi mo alam.